Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay tila hindi sapat upang palamigin ang tensyon sa loob ng marangyang opisina ni Marco de Villa. Mula sa kanyang kinauupuan, sa ika-50 palapag tanaw niya ang buong siyudad ng Makati, isang kahariang gawa sa bakal salamin at ambisyon. Para sa kanya ang siyudad ay isang laruan, isang malaking chessboard kung saan siya ang hari. Pakiulit nga ng sinabi mo, utos niya, hindi inaalis ang tingin sa kumikinang na skyline. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim sapat na para manindig ang balahibo ng sino mang makarinig. Sir, nakumpirma na po. Lahat ng imbitasyon para sa kasal ninyo ni Ma'am Isabel ay naipadala na sagot ng kanyang executive assistant, si Ana, habang maingat na nakatayo sa harap ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Lahat tanong ni Marco sa wakas ay ibinaling ang kanyang tingin sa babae. Ang mga mata niya ay kasing itim ng kanyang mamahaling suit, matalas at mapanuri. Kahit yung espesyal na pinadadala ko, opo sir, ang para kay Miss Lian Reyes, bahagyang nag-atubili si Ana nang banggitin ang pangalan. Alam ng buong kumpanya kung sino si Lian, ang babaeng minsan nang naging sentro ng mundo ni Marco. Bago ito biglang nawala na, parang bula 6 na taon na ang nakalilipas. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Marco, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Magaling! Anong address ang ginamit ninyo? Ang huli niyang business address na nahanap ng private investigator natin, sir. Isang maliit na interior design firm sa Quezon City. Maliit na firm ulit ni Marco, tila nilalasap ang bawat salita. Iyon mismo ang gusto niyang marinig. Pagkatapos ng lahat, siya ang nanalo. Siya ang naiwan sa tuktok, habang ang babaeng nang iwan sa kanya ay nagkukumahog sa isang maliit na negosyo. Ito ang perpektong paghihiganti. May isa pa akong utos sana, dagdag niya. Siguraduhin mong ang mesa niya ay nasa harap malapit sa altar. Gusto kong makita niya ang lahat. Gusto kong maramdaman niya ang bawat sandali ng tagumpay ko. Masusunod po, sir, mabilis na sagot ni Ana bago magalang na tumalikod at lumabas sa opisina. Naiwang mag-isa, kinuha ni Marco ang isang litrato mula sa kanyang drawer. Larawan nila ni Isabel Gonzaga, ang kanyang magiging asawa. Maganda si Isabel, matalino, at mula sa isang pamilyang kasing poderoso ng sa kanila. Siya ang perpektong reyna para sa kanyang hari. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, ang anino ng mukha ni Lian, ang pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Tingnan natin kung makakangiti ka pa, Lian. Bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung kaya mo pa akong iwan ngayon. Samantala, sa isang tahimik na townhouse sa Quezon City, malayo sa ingay at karangyaan ng mundo ni Marco, ang pangalang Lian Reyes ay abala sa pagiging ina. Ang kanyang bahay ay hindi mansyon, ngunit ito'y puno ng init at pagmamahal, isang testamento sa kanyang galing bilang interior designer. Ang bawat sulok ay masinop, may personal na ugnayan at puno ng mga larawan ng 3 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Mama, look, I finished my drawing, sigaw ni Mateo, ang pinakamakulit sa kanyang 6 na taong gulang na triplets, habang iwinawagayway ang isang papel na puno ng kulay. That's beautiful, anak, nakangiting, sabi ni Lian. Ginugulo ang buhok ng anak. Lumapit si Miguel, ang panganay. Kahit ilang minuto lang ang pagitan, hawak ang isang libro. Siya ang pinakatahimik at palaisip. Sa isang sulok si Manuel, ang bunso at pinakamalambing, ay abala sa pagbuo ng isang tore gamit ang mga building block. Magkakamukha sila, pare-parehong makapal ang kilay, matangos ang ilong, at may isang maliit na nunal sa gilid ng kanilang mga mata. Mga katangi ang araw-araw na nagpapaalala kay Lian ng isang lalaking pilit na niyang kinakalimutan. Isang doorbell ang pumutol sa kanilang katahimikan. Nagtaka si Lian. Wala siyang inaasahang bisita o delivery. Nang buksan niya ang pinto, isang naka-uniforming messenger ang sumalubong sa kanya, may hawak na isang malaki at eleganteng sobre. Para po kay Miss Lian Reyes, sabi ng lalaki.
Ako nga po, sagot niya habang kinukuha ang sobre. Gawa ito sa makapal at mamahaling papel, kulay champagne gold at ang kanyang pangalan ay naka-emboss sa magandang calligraphy. Walang nagpapadala sa kanya ng ganito. Ang mga kliyente niya ay karaniwang nag-e-email lang. Nang maisara niya ang pinto, tinitigan niyang mabuti ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob isang imbitasyon ang bumungad sa kanya na kalimbag sa gintong tinta. Isabel Gonzaga and Marco de Villa request the honor of your presence at their marriage. Nabitiwan ni Lian ang imbitasyon. Tila isang malakas na suntok sa sikmura ang kanyang naramdaman. Nahilo siya at napakapit sa pader. Marco. Pagkatapos ng 6 na taon ng pananahimik ito, ang paraan niya ng pagbabalik isang paanyaya sa kanyang kasal. Hindi ito isang simpleng imbitasyon, isa itong sampal. Isang pagpapamukha na masaya na siya, na nagpatuloy na siya sa buhay, na nakahanap na siya ng iba. Isang malupit na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Mama, are you okay? Tanong ni Manuel lumalapit sa kanya na may pag-aalala sa mga mata. Mabilis na pinulot ni Lian ang imbitasyon at itinago sa kanyang likod. Pilit siyang ngumiti. Okay lang si Mama Baby. May nakita lang akong langgam. Ngunit sa loob niya isang bagyo ang namumuo. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang ipamukha sa kanya ang lahat? Itatapon na sana niya ang imbitasyon sa basurahan nang bigla siyang natigilan. Isang ideya, isang mapangahas at nakakatakot na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan ang ideyang iyon ay lalong lumakas. Ito ang araw ng Father's Day event sa eskwelahan ng mga bata. Taon-taon ito ang araw na pinakakinatatakutan ni Liani. Taon-taon, gumagawa siya ng dahilan. Mga anak, si Tito Ninong ninyo ang pupunta ha? May importante kasing meeting si Mama. Sabi niya, habang inaayusan ang 3 ng kanilang uniforme. Pero Mama, lahat ng classmates namin kasama nila. Ang papa nila. Malungkot na sabi ni Miguel, hindi tumitingin sa kanya. Lagi na lang si Tito Ninong. Bakit po ba wala tayong papa, tanong ni Mateo, diretsahan gaya ng dati. Bumigat ang dibdib ni Lianen. Ito ang tanong na pilit niyang iniiwasan. Anak, nagtatrabaho siya sa malayo. Very far away. Ito ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi, isang kasinungalingang unti-unti nang bumibigay. Sa eskwelahan, mas naging malinaw ang katotohanan. Habang pinapanood niya mula sa malayo ang mga batang masayang kasama ang kanilang mga ama sa iba't ibang palaro, nakita niya ang kanyang 3 anghel na nakaupo sa isang tabi pilit nang ngumingiti habang kasama ang kanilang ninong. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang marinig niya ang bulungan mula sa isang grupo ng mga nanay. Kawawa naman yung mga triplets ni Miss Reyes na walang ama. Single mom daw baka iniwan. Kasunod nito isang batang medyo mataba ang lumapit sa kanyang mga anak. Hoy, bakit ninong nyo lang kasama nyo? Wala kayong tatay, tigaw nito. Nakita nila yan kung paano namula ang mukha ni Mateo sa galit, kung paano yumuko si Miguel na tila nahihiya at kung paano nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Manuel. Iyon na yon. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay naputol. Hindi na tungkol sa kanya ito. Hindi na tungkol sa sakit na idinulot ni Marco sa kanya. Tungkol na ito sa kanyang mga anak. Tungkol na ito sa kanilang pagkatao, sa kanilang karapatan na makilala kung sino sila. Mabilis siyang lumapit niyakap ang kanyang mga anak at inuwi sila. Pagdating sa bahay matapos niyang patulugin ang 3 bata na pagod sa emosyon ng araw na yon, kinuha ni Liani ang imbitasyon mula sa kanyang drawer. Tinitigan niya ang pangalan ni Marco de Villa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangako sa kanya ng mundo, ang lalaking bumitaw nang hindi lumilingon. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, si Carla. Hello girl, napatawag ka. Kumusta ang Father's Day event? Masayang bati ni Carla sa kabilang linya. Isang disaster, Carla. Gaya ng dati, sagot ni Liane.
Ang boses niya'y walang emosyon, ngunit mabigat. Ano ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Carla. Ikinuwento ni Lian ang lahat, mula sa pang-aasar ng mga bata hanggang sa sakit na nakita niya sa mga mata ng kanyang mga anak. Hay nako, Liane, kailan mo ba kasi sasabihin sa mga bata ang totoo? Siguro. Malapit na sagot ni Liane. Huminga siya ng malalim. Carla, natanggap ko ang imbitasyon sa kasal ni Marco. Natahimik ang kabilang linya. Ano ang kapal ng mukha niya? Huwag mong sabihing pupunta ka dyan para saktan ang sarili mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Lian ang imbitasyon, ang mga gintong letra na tila nang uuyam sa kanya. Ang plano ni Marco ay malinaw. Gusto nitong ipamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo. Pero paano kung ang inaakala niyang tagumpay ay magiging ang pinakamalaki nitong bangungot? Pupunta ako, Carla Mariing, sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay puno ng desisyon na hindi pa naririnig ni Carla mula sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ano? Nababaliw ka na ba, Liane? Hindi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, pakiramdam ko ito ang pinakatamang gagawin. Sagot niya, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel ng imbitasyon. Gusto niyang pumunta ako para makita ko kung anong nawala sa akin, di ba? Oo, malamang gago yun eh. Well, ipapakita ko sa kanya kung sino naman ang nawala sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Carla. Tumayo si Lian at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng duwag at sugatan. Isa na siyang ina. Isang leona na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. Pupunta ako sa kasal niya, Carla. Pag-uulit niya, isang maliit na ngiti ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga labi. At hindi ako pupuntang mag-isa. Isasama ko ang 3 sorpresa ko. Ang malamig at sariwang hangin ng Tagaytay ay may dalang halimuyak ng mga bulaklak, libo-libong puting rosas, orchids, at baby's breath na pinalamuti sa bawat sulok ng marangyang hardin. Mula sa kinatatayuan ng arko, kung saan idaraos ang seremonya, kitang-kita ang perpektong tanawin ng Bulkang Taal na tila isang tahimik na saksi sa pinakamagarbong kasalan ng taon. Isang string quartet ang tumutugtog ng mga klasikong himig, nagbibigay ng eleganteng tunog sa masayang pagtitipon. Ang mga bisita na binubuo ng mga pinakamayayamang pamilya, politiko at makapangyarihang negosyante sa bansa ay abala sa pagbati sa isa't isa. Bawat isa'y nakasuot ng kanilang pinakamahusay na kasuotan, mga barong na gawa sa pinya at mga gown na likha ng mga sikat na taga-disenyo. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Sa gitna ng lahat, si Marco de Villa ay ang larawan ng isang masaya at matagumpay na lalaki. Sa kanyang puting-puting toksido, bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Bumabati siya sa mga senador, nakikipagtawanan sa mga CEO, at hinahagkan ang mga kamay ng mga matatandang donya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot, hinahanap ang isang mukha sa gitna ng daan-daang naroroon. Darating ka, Lian, sabi niya sa kanyang isip. Hindi mo kayang palampasin ang pagkakataong ito para makita kung gaano kalaki ang sinayang mo. Lumapit sa kanya si Isabel Gonzaga, ang kanyang napakagandang nobya. Sa suot nitong Vera Wang gown, mukha itong isang anghel. Ngunit kahit ang kagandahan ni Isabel ay hindi sapat para makuha ang buong atensyon ni Marco. May hinahanap ka ba, mahal? Malambing na tanong ni Isabel habang inaayos ang kurbata ni Marco. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Napapansin niya ang pagiging balisa nito sa buong umaga. Wala, my love. Tinitiyak ko lang na ang lahat ay maayos. Mabilis niyang sagot kasabay ng isang halik sa noo nito. Gusto kong maging perpekto ang araw na ito para sa'yo. Nasiyahan naman si Isabel sa sagot niya. Sa di kalayuan nakamasid ang mga magulang ni Marco. Si Don Eduardo de Villa ay puno ng pagmamalaki habang tinitingnan ang kanyang anak, ang tagapagmana ng kanilang imperyo. Si Doña Teresa naman, ang kanyang ina,
ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, tinitiyak na ang bawat detalye ay naaayon sa kanilang mataas na pamantayan. Para sa kanila ang kasal na ito ay hindi lang pagsasama ng dalawang tao. Ito ay pagsasanib ng dalawang makapangyarihang dinastiya. Habang papalapit ang isang itim na SUV sa pasukan ng venue, huminga ng malalim si Liane Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at bahagyang nanginginig sa manibela. Sa rearview mirror nakita niya ang kanyang 3 anak, tahimik na nakaupo sa likod. Nakasuot sila ng maliliit na itim na suit kumpleto sa kurbata, mukha silang mga munting Ginoo. "Mama, are we there yet?" "This party looks so big." Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa mga naglalakihang sasakyan na nakaparada. Malapit na anak. "Remember what I told you. Stick close to Mama. Okay? And be polite." Paalala ni Liane. "Opo, Mama." Sabay-sabay na sagot ng 3. Humarap siya sa kanila at sa isang saglit ang kanyang determinasyon ay nag-alangan. Nakikita niya ang excitement sa kanilang mga muka, ang inosenteng pag-aakala na sila'y dadalo lamang sa isang magarbong handaan. Hindi nila alam na ang pagdating nila dito ay isang pagsabog na yayanig sa mundo ng maraming tao. Hindi nila alam na ang lalaking nag-aabang sa altar ay ang kanilang ama. Muli niyang tiningnan ang kanilang mga mukha, ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng panga. 3 maliliit na kopya ni Marco de Villa doon sa harap ng kanyang mga anak na wala ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Ito ay para sa kanila. "Okay boys, let's go," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ipinart niya ang sasakyan sa medyo malayong espasyo. Bumaba sila at agad na hinawakan ni Lian ang mga kamay ni na Miguel at Manuel habang si Mateo ay kusang kumapit sa kanyang damit. Nagsimula silang maglakad patungo sa hardin. Si Lian ay nakasuot ng isang simpleng navy blue sheath dress. Elegante ito, ngunit hindi magarbo. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Walang bakas ng karangyaan sa kanya, tanging isang aura ng tahimik na dignidad at hindi matitinag na lakas. Nang pumasok sila sa arko ng mga bulaklak, ang unang napansin ng mga bisita ay ang isang babaeng hindi nila kilala. Ngunit ang sunod na napansin nila ay ang 3 batang lalaki na kasama niya. Isang matandang donya ang unang bumulong sa kanyang katabi. "Sino yan?" Kamukhang kamukha niya ang mga de Villa. Ang bulong ay naging isang mahinang ugong kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Ang mga pag-uusap ay unti-unting humina. Ang atensyon ng lahat ay dahan-dahang nabaling mula sa nobyo at nobya patungo sa babae at sa 3 bata na naglalakad sa gitna ng damuhan. Si Doña Teresa ang unang nakakita sa kanila mula sa pamilya. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho na palitan ng pagkalito. Siniko niya ang kanyang asawa. "Eduardo, tingnan mo," pabulong niyang sabi. Tumingin si Don Eduardo at ang kanyang mukha ay agad na kumunot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan niya si Lian, pagkatapos ay ang mga bata. Isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mukha. Si Isabel, na abala sa pagtawa sa isang biro ng kanyang pinsan, ay napansin ang biglang pagbabago sa kapaligiran. "What's happening?" tanong niya. Sinundan niya ang tingin ng lahat at nakita ang isang babae na papalapit may kasamang 3 batang nakabihis ng formal. Si Marco na nakatalikod habang kausap ang isang arsobispo ay naramdaman ang biglang pananahimik. Lumingon siya, medyo naiinis sa pagkaantala. Una niyang nakita si Lian at sa isang iglap ang lahat sa paligid niya ay nawala. Nariyan siya, dumating siya. Isang ngiti ng tagumpay ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi. Mukha siyang simple payak malayo sa karangyaan na nakapalibot sa kanya ngayon. "Nagtagumpay ako," naisip niya.
Ngunit ang kanyang pagbubunyi ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay bumaba mula sa mukha ni Lian patungo sa maliliit na figura sa kanyang tabi. 1, 2, 3. 3 batang lalaki. 3 batang lalaki na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. 3 batang lalaki na may parehong makapal na kilay, parehong matangos na ilong, parehong hugis ng panga. 3 batang lalaki na tila mga maliliit na salamin na sumasalamin sa kanyang sariling mukha. Ang nangiti ni Marco ay naglaho. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang masayang himig ng string quartet ay biglang parang ingay na sumisira sa kanyang pandinig. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Sino ang mga batang to? Ang tanong ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso sa isang lugar na puno ng takot at pagkabigla alam na niya ang sagot. Ang perpektong araw ni Marco de Villa ay biglang naging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Ang mahinang ugong ng mga bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga matang mapanuri, nagtataka at nagagalak sa tsismis ay nakatuon. Sa gitna ng hardin, kung saan ang perpektong eksena ng isang kasal ay biglang naging entablado ng isang eskandalo. Si Marco de Villa na ilang sandali lang ang nakalipas ay hari ng kanyang mundo ay nakatayo na parang isang estatuang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa 3 maliliit na mukha na sumasalamin sa sarili niyang kabataan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nakahanap siya ng lakas upang gumalaw. Bawat hakbang niya palapit kay Lian ay mabigat, tila hinihila siya ng lupa pababa. Ang string quartet ay tuluyan ng tumigil sa pagtugtog. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang ihip ng hangin at ang mabilis na tibok ng puso sa dibdib ng lahat. Anong ibig sabihin nito, Lian? Tanong ni Marco, ang boses niya ay garalgal at halos pabulong, ngunit sapat na para marinig sa nakapaligid na katahimikan. Itinaas ni Lian ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matatag. Hindi siya natinag sa tingin ni Marco. Sinagot ko lang ang imbitasyon mo, Marco. Akala ko ba gusto mong narito ako? Ang bawat salita niya ay may talim ng sarkasmo. Sa puntong yon si Isabel na tila natauhan mula sa kanyang pagkatulala ay humakbang pasulong. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang galit. Marco, what is going on? Sino siya? Hinawakan niya ang braso ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit. Binaliwala ni Marco ang tanong. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Lian at sa 3 bata. Hindi niya nang tinatanong ko, giit niya, ang kanyang boses ay tumataas na. Sino ang mga batang yan? Bago pa man makasagot si Liane, sumingit na si Don Eduardo. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Marco, Liane, hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong usapan. Pumasok tayo sa loob. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng anak para hilahin ito palayo sa eksena, ngunit nanatiling nakatayo si Marco. Sagutin mo ako, Lian. Sigaw ni Marco. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng bumigay. Si Isabel, na naramdamang siya'y isinasantabi, ay bumitaw sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Lian patungo sa mga bata. Nakita niya ang pagkakahawig, ang hindi maikakailang koneksyon, ang katotohanang sumasampal sa kanilang lahat. Ang hawak niyang bouquet ng mga puting rosas at lilis ay biglang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Kumalat ang mga bulaklak sa damuhan, isang perpektong simbolo ng kanilang nasirang sandali. Marco, basag ang boses na tawag ni Isabel. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanila. Ito na ang sandaling hinintay ni Lian. Ito ang sandali
kung saan ang katotohanan ay kailangang lumabas, ngunit hindi siya ang nagsalita. Si Mateo na kanina pa nakakapit sa damit ng kanyang ina ay bumitaw. Humakbang siya ng bahagya paharap, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng tapang na hindi mo aakalain sa isang 6 na taong gulang. Tumingala siya at tinitigan ng diretso si Marco. Sa isang boses na malinaw at buo sa kabila ng murang edad, sinabi niya ang mga salitang yumanig sa pundasyon ng mundo ng mga Divilla. Kami po ang mga anak niya. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Si Doña Teresa ay napahawak sa kanyang dibdib, tila aatakihin sa puso. Si Don Eduardo ay napapikit ng mariin, ang kanyang panga ay nag-igtingan sa galit. Ngunit ang pinakamatinding tinamaan ay si Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla, ang pagkalito ay napalitan ng sakit at ang sakit ay napalitan ng purong galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagtataksil. Si Marco ay parang binagsakan ng langit at lupa. Ang mga salita ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Anak niya, anak niya, anak niya. Tumingin siya mula sa bata kay Lian at pabalik sa bata. Walang duda, walang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya, umuhusga. Ang kanyang perpektong imahe, ang reputasyong iningatan niya ng maraming taon ay nagkadurog-durog sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, isang event organizer ang lumapit sa kanya nanginginig. Sir Marco? Ano pong gagawin natin? Natulala si Marco. Hindi niya alam. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Marco Divilla ay walang kontrol. Tumikim siya, pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Tumingin siya sa mga bisita, sa kanilang mga nagtatanong na mukha. I apologize, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. May biglaang personal na problema. Ang kasal ay hindi matutuloy. Hindi mo na sa ngayon. Isang malakas na kaguluhan ang sumunod sa kanyang anunsyo. Ngunit hindi na ito narinig ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Isabel, na ngayon ay tahimik na umiiyak habang inaalo ng kanyang ina. Hinila niya si Isabel palayo, papasok sa isang maliit na silid na nagsisilbing holding area para sa nobya. Nang maisara ang pinto, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa sigawan sa labas. Paano mo nagawa sa akin to, Marco? Basag ang boses ni Isabel. Sa araw pa mismo ng kasal natin, sa harap ng lahat ng tao, Isabel, maniwala ka. Wala akong alam dito. Wala kang alam. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. May 3 kang anak, Marco. At hinayaan mong malaman ko kasabay ng buong Pilipinas. Pinagmukha mo akong tanga. Isang kawawang tanga. Hindi ko alam. I swear. Kasinungalingan. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinira mo ang buhay ko, ang pangarap ko, ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ko. Ginawa mong isang sirko. Bago pa man makakilos si Marco, ang kamay ni Isabel ay mabilis na dumapos sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ng sampal ay malutong at malakas. Napalingon ang mukha ni Marco sa lakas ng impact. Isang mapulang marka ang agad na lumitaw sa kanyang pisngi. Nakatayo lang siya roon, tulala. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang sampal na yon ay hindi lang mula kay Isabel. Iyon ay sampal mula sa kanyang nakaraan, isang sampal mula sa katotohanang pilit niyang tinakasan. Nanginginig hinubad ni Isabel ang napakalaking diamanting singsing mula sa kanyang daliri. Ibinato niya ito sa dibdib ni Marco. Tapos na tayo, sabi niya. Bawat salita ay may diin. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kahit kailan. Pagkasabi noon, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan si Marco na mag-isa sa gitna ng nagibang pangarap. Ang pisngi ay nag-iinit at ang kanyang perpektong mundo ay tuluyan ng gumuho. Examining Chapter's Purpose,
I'm focusing now on the essence of Chapter 4, ang pag-atras. Its purpose, as I understand it, is to seamlessly shift the narrative from the prevailing chaos into a fresh, dramatic tension. I'm exploring the specific elements and events that will facilitate this crucial transition for a compelling experience. Analyzing immediate aftermath. I'm now zeroing in on the immediate aftermath of the wedding debacle, focusing on Marco's emotional state and his reaction. His likely feelings of shock, humiliation, and anger are crucial. I'm imagining his urgent need to regain control and his immediate plan to confront Leanne and orchestrate an escape. This is all building towards the tense car ride and awkward resort stay, refining the car ride. I'm now honing in on the car ride, aiming to amplify the tension. Marco's internal rage and Leanne's strategic silence are crucial elements. I am visualizing the boys' reaction to the silence and unease, and thinking of small unsettling details during the drive to enhance the feeling of awkwardness and a heightened atmosphere of unease. Defining Marco's drive. I'm now focusing on Marco's driving, considering it a physical manifestation of his emotional state. His tight grip and furrowed brow reflect his struggle for control. The rearview mirror is a potent symbol. I'm imagining his boy's expressions reflected there, mirroring his own anxieties. The luxurious SUV, as stark contrast to their internal tension, will heighten the feeling of a pressure cooker. Visualizing Marco's anger. I'm now focusing on how to vividly portray Marco's anger. I see the SUV as a symbol of his control, but also a space where control is slipping. I'm considering using sensory details, like the sudden blare of the radio or the monotonous drone of the engine, to underscore the growing tension. Mapping the chapter's tension. I've outlined Marco's immediate actions, post-confrontation, and the family dynamics in the ensuing car ride to the resort. I'm focusing on weaving their physical journey to this new space with their emotional one, building up to the resort. It's time to examine the villa arrival. Their arrival should be the crux of this chapter's tension. Building the escape scene. I'm solidifying the immediate escape. It begins with Marco's forceful departure from the bridal suite, his mind consumed by anger and damage control. The scene unfolds, showcasing the chaos with media and guests. I'm focusing on the physical intensity of the scene and the urgency of Marco's mission. I'll include the perspective of the kids and Leanne in their escape. I'm ready to shift this tension from the chaos of the wedding to the claustrophobia of the car. Naiwan si Marco sa loob ng bridal suite, ang katahimikan ay tila mas malakas pa kaysa sa sampal na dumapos sa kanyang pisngi. Ang mamahaling ambon ng pabango ni Isabel ay naiiwan pa sa hangin, isang mapait na paalala ng buhay na nawasak sa isang iglap. Ilang segundo siyang nanatiling tulala. Hawak ang singsing na ibinato sa kanya, ang bigat nito. Sa kanyang palad ay simbolo ng bigat ng kanyang kabiguan. Ngunit ang pagkatulala ni Marco ay hindi nagtagal. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na damdamin, isang nagngangalit na galit. Galit hindi lang kay Leanne, kundi sa kanyang sarili, sa sitwasyon sa kawalan ng kontrol. Siya bibiya, si Marco de Villa. Hindi siya ang tipo ng tao na hinahayaang gumuho ang kanyang mundo. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Eduardo. Ang mukha ay kulay abo sa puot. Ano ang ginagawa mo ritong nakatunganga? Nasa labas ang media. Ang pangalan ng pamilya natin ay ginagawang katatawanan. Hindi sumagot si Marco. Nilagpasan niya ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay may determinasyong hindi pa nakikita nito dati. Lumabas siya ng silid at hinarap ang kaguluhan. Ang mga natitirang bisita ay nagbubulungan, ang mga event staff ay nagkakagulo. At sa di kalayuan, naririnig na niya ang sigawan ng mga reporter sa labas ng gate. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang tao lamang. Nakita niya si Leanne sa may pasukan ng hardin, pinalilibutan ng kanyang 3 anak na tila isang ina na poprotekta sa kanyang mga supling mula sa isang mabangis na hayop. Ikaw, sabi ni Marco,
Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Habang papalapit siya, bawat hakbang niya ay may diin. Sumama ka sa akin. Ngayon din, itinayo ni Liani ang kanyang sarili. Hindi siya nagpakita ng takot. At saan mo kami dadalhin? Huwag ka nang magtanong, sigaw niya sapat na para mapalingon ang ilang natitirang bisita. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira mo na ang buhay ko. Ngayon aayusin mo ang gulong ito. Kasama ko. Hindi ako sasama sa'yo hanggat hindi mo sinasabi kung saan tayo pupunta. Mariing sagot ni Liani. Ang kaligtasan ng mga anak ko ang una sa lahat. Napatingin si Marco sa 3 bata na mahigpit na nakakapit sa kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Sa isang iglap, isang kakatuwang damdamin ang dumaan sa kanya, isang kurot ng responsibilidad. Mabilis niya itong iwinaksi. Sa isang private resort ko sa Batangas, walang nakakaalam, walang media. Doon tayo mag-uusap, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hindi tayo aalis doon hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Nag-isip si Liani, mas mabuti na ito kaysa manatili rito kung saan sila ang sentro ng eskandalo. Tumango siya. Sige, pero sa sasakyan ko kami sasakay. Hindi mabilis na sagot ni Marco. Mag-iwan ka ng sasakyan at madali kang matutunton. Sa sasakyan ko kayo sasakay. Ipapakuha ko na lang ang kotse mo bukas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Alfredo, ihanda mo ang itim na Escalade sa service exit. Ngayon na. Walang nagawa si Liani kundi sumunod. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga anak at sumunod kay Marco patungo sa likurang bahagi ng venue, papalayo sa mga matang mapanuri. Ang kanilang pag-alis ay mabilis at magulo. Nag-uunahan na ang mga camera flashes sa main gate. Ang mga sigaw ng Mr. De Villa. Totoo po bang may mga anak kayo? At sino ang babae? Sir ay humahabol sa kanila habang mabilis silang pumasok sa nag-aabang na SUV. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Ang biyahe mula Tagaytay patungo sa isang liblib na bahagi ng Batangas ay tumagal ng halos 2 oras, ngunit para sa mga sakay ng Escalade ito ay parang isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng tensyon. Si Marco ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na halos mamuti na ang kanyang mga buko. Ang kanyang panga ay nag-igtingan, ng kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa libu-libong direksyon. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa rearview mirror at sa bawat sulyap ang nakikita niya ay 3 pares ng matang kamukhang kamukha niya nakatingin pabalik sa kanya na may halong pagtataka at takot. Ang bawat sulyap ay isang sampal ng katotohanan. Si Lian ay nakaupo sa likod sa pagitan ni Miguel at Manuel. Si Mateo ay nasa kabilang dulo. Niyayakap niya ang kanyang mga anak, bumubulong ng mga salitang pampakalma na siya mismo ay hindi sigurado kung totoo. Everything will be okay. Mama's here. We're just going to a new place to rest. Pilit niyang iniiwasan ang anumang eye contact kay Marco. Ang katahimikan niya ay isang pader, isang proteksyon, laban sa lalaking minsan niyang minahal. At ngayon ay kinatatakutan niya ang susunod na gagawin. Ang mga bata, napagod na sa emosyon ng araw, ay tahimik lang. Mama, I'm sleepy, bulong ni Manuel. Isiniksik ang kanyang ulo sa tagiliran ni Lian. Sleep, anak. Gigisingin na lang kita. Pagdating natin, sagot ni Lian. Hinahaplos ang buhok nito. Ilang sandali pa nakatulog na si Manuel. Si Miguel ay nakatingin lang sa bintana. Pinapanood ang mga puno at bahay na mabilis nilang nilalagpasan. Si Mateo naman, ang pinakamatapang sa kanila, ay hindi inaalis ang tingin sa likod ng ulo ni Marco. Pinag-aaralan niya ito, sinusubukang intindihin kung sino ang lalaking ito na biglang pumasok at gumulo sa kanilang buhay. Walang nagsalita. Walang nagtangkang basagin ang katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan
at ang kanilang mga pinipigilang paghinga. Nang sa wakas, ay lumiko sila mula sa highway patungo sa isang makitid at bakubakong daan na napapaligiran ng mga puno. Nagsimulang maramdaman ni Liane ang kaba. Palubog na ang araw at ang lugar ay nagiging mas liblib. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto sila sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa bakal at konkreto. Bumaba si Marco upang buksan ito gamit ang isang remote at dahan-dahang pumasok ang sasakyan. Ang bumungad sa kanila ay hindi isang tipikal na beach resort. Isa itong modernong bahay na gawa sa salamin bakal at kahoy na nakatayo sa ibabaw ng isang maliit na bangin na may tanawin ng dagat. Maganda ito, ngunit may dala itong lamig. Tila isang gintong hawla. Ipinark ni Marco ang sasakyan at pinatay ang makina. Muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Nandito na tayo, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Bumaba na kayo. Dahan-dahang ginising ni Liane si Manuel. Bumaba sila ng sasakyan at sinalubong sila ng dampi ng hangin dagat. Ang mga bata ay napatingin sa paligid na mangha sa ganda ng lugar, ngunit hindi pa rin mapakali. Pinangunahan sila ni Marco papasok sa bahay. Ang loob ay maluwag, minimalist at halos walang personal na gamit. Malinis ito, ngunit walang buhay. Ang bawat yabag nila ay umaalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. May 3 kwarto sa taas. Piliin niyo na kung saan niyo gusto. Utos ni Marco. Inilapag ang kanyang susi sa isang mesang salamin. May pagkain sa ref. Kumuha na lang kayo ng gusto niyo. Huwag kayong lalabas ng bahay. Tumingin si Liane sa kanya. Anong susunod na mangyayari, Marco? Humarap si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon, mula nang umalis sila sa Tagaytay, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, sakit at isang tanong na nag-aapoy. Bukas, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at may diin. Bukas sasagutin mo ang lahat ng tanong ko at gusto kong marinig ang buong katotohanan. Pagkasabi noon, tinalikuran niya sila at pumasok sa isang silid sa ibaba. Isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Liane at ang kanyang 3 anak sa gitna ng malawak na sala. Nakatayo sa isang bahay na hindi kanila kasama ang isang lalaking estranghero na maaring kanilang ama, sa ilalim ng isang bubong na puno ng mga lihim at hindi pa nasasagot na mga tanong. Ang pag-atras nila mula sa gulo ay simula pa lamang ng isang panibagong laban. Nagising si Liane sa tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan sa ibaba ng bangin. Sa isang iglap, kinalimutan niya kung nasaan siya. Ang pamilyar na tunog ay nagdulot ng panandaliang kapayapaan. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang puting-puting kisame at ang minimalistang disenyo ng silid ang mabilis na nagpaalala sa kanya ng lahat. Hindi ito panaginip. Tumingin siya sa kanyang tabi. Mahimbing na natutulog ang kanyang 3 anak sa malawak na kama, magkakatabi na parang mga anghel. Si Manuel ay nakayakap sa kanya, si Mateo ay nakadapa, at si Miguel ay maayos na nakahiga, tila nag-iisip kahit sa kanyang pagtulog. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit niya kailangang maging matatag. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Ang buong bahay ay tahimik. Sa ibaba, natagpuan niya si Marco sa kusina, nakatayo sa harap ng isang malaking bintanang salamin, nakatanaw sa dagat. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at gray na sweatpants, ngunit kahit sa kaswal na kasuotan, hindi maitatago ang bigat ng aura nito. May hawak siyang tasa ng kape. Hindi siya nito nilingon, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang pagdating. May kape sa brewer, sabi ni Marco. Ang boses ay magaspang dahil sa kakulangan ng tulog. Magpapadala ako ng doktor dito mamayang tanghali para kumuha ng DNA samples. Gusto kong malaman ang resulta sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga salita ay malamig at klinikal na parang isang business transaction. Walang emosyon, walang bahid ng anumang personal na koneksyon. Sige, simpleng sagot ni Liane
habang nagsasali ng kape para sa sarili. Iyon din ang gusto ko. Ang almusal ay isa sa mga pinaka-awkward na pagkain sa buhay nilang lahat. Naghain si Liane ng tinapay at itlog na nakita niya sa ref. Kumain sila sa isang mahabang mesa na gawa sa salamin si Marco sa isang dulo at si Lian kasama ang mga bata sa kabilang dulo. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos. Ang mga bata na karaniwang maingay tuwing umaga ay tila naramdaman ang bigat ng tensyon. Tahimik silang kumakain paminsan-minsan ay sulyap sa lalaking nasa dulo ng mesa na hindi nila alam kung paano tatawagin. Bandang 1:00 ng hapon, dumating ang isang doktor, isang matandang lalaki na may seryosong mukha at propesyonal na kilos. Hindi ito nagtanong. Dala niya ang lahat ng kailangan niya sa isang itim na briefcase. Kailangan ko ng buccal swab mula sa mga bata at sa iyo, Mr. De Villa, sabi ng doktor. Isa-isang tinawag ang mga bata. Si Manuel ang unang umiyak na tatakot sa hindi pamilyar na tao. Agad siyang niyakap ni Liane. It's okay, baby. Parang cotton buds lang yan. Hindi masakit. Si Mateo sa kabilang banda ay buong tapang na umupo at ibinuka ang bibig. Ganito lang tanong niya pagkatapos, tila ipinagmamalaki ang kanyang katapangan. Si Miguel naman ay tahimik na nag-obserba sa buong proseso bago sumunod ng walang reklamo. Nang si Marco na ang kinuhaan ng sample ang kanyang mga mata, ay hindi maalis sa 3 bata na ngayon ay magkakatabi sa sofa. Habang kinukuskus ng doktor ang loob ng kanyang pisngi, naramdaman niya ang isang kakatuwang koneksyon. Ang parehong proseso, ang parehong DNA, na ngayon ay pag-aaralan sa isang laboratorio. Sa unang pagkakataon, ang posibilidad na sila nga ay kanyang mga anak ay hindi na lang isang akusasyon. Ito ay isang scientificong posibilidad na naghihintay ng kumpirmasyon. Ang kanyang panga ay nag-igtingan. Matapos umalis ng doktor ang tensyon sa bahay, ay tila mas lalong bumigat. Ang resulta ay darating sa loob ng 3 araw. 3 araw na sila'y magkakasama sa ilalim ng isang bubong bilang mga estranghero na pinagbigkis ng isang nakaraang hindi pa nare-resolba. Nang hapon na yon, hindi na nakatiis ang mga bata sa loob ng bahay. Nakita nila ang infinity pool sa labas. Mama, can we swim? Tanong ni Mateo. Ang mga matay nagniningning. Pumayag si Liane. Habang naglalaro ang 3 sa tubig, naupo siya sa gilid laging nakabantay. Lumabas si Marco sa terrace, hindi para maligo, kundi para magmasid mula sa malayo. Nakatayo siya roon, ang mga braso ay nakakrus, sa dibdib ang muka ay hindi mabasa. Sa isang iglap ng pagiging bata, sinadyang magtampisaw. Nang malakas ni Mateo at ang tubig ay tumalsik, nabasa ang mamahaling t-shirt ni Marco. Natigilan ang lahat. Napahinto sa paglalaro si Miguel at Manuel. Tumingin si Liane na may pag-aalala. Si Mateo ay ngumisi, tila sinusubukan ang hangganan ng lalaki. Tumingin si Marco sa basang mantsa sa kanyang damit, pagkatapos ay kay Mateo. Walang galit sa kanyang mukha, tanging pagkabigla. Hindi siya sanay sa ganito, sa gulo, sa ingay, sa hindi inaasahang mga bagay na dala ng mga bata. Walang siyang sinabi. Tinalikuran niya lang sila at pumasok pabalik sa loob ng bahay. Isang bagong routine ang nagsimulang mabuo, isang routine na gawa sa distansya at pag-iwas. Nagpapadala si Marco ng pagkain mula sa isang kalapit na restaurant. Isang paraan ng pagbibigay suporta na hindi nangangailangan ng interaksyon. Ngunit si Lian ang nag-aasikaso, naghahain at tinitiyak na ang kanyang mga anak ay nakakakain ng maayos. Siya ang gumagawa ng normalidad sa gitna ng abnormal na sitwasyon. Ginugol ng mga bata ang umaga sa pag-explore sa dalampasigan sa ibaba ng bahay, kasama si Lian na laging nakasunod. Mula sa bintana ng kanyang study, pinapanood sila ni Marco. Pinapanood niya kung paano sila tumakbo, kung paano sila naghahabulan sa mga alon, kung paano sila nagtatawanan. Isang pamilya, isang kumpletong larawan
kung saan siya ay isang tagalabas na nakatanaw. Nang hapon na yon, habang nagpapahinga sila sa sala, ang katahimikan ay binasag ni Miguel. Siya na pinakamatahimik ang laging may pinakamabibigat na tanong. Tumingin siya ng diretso kay Marco na nagbabasa ng mga papeles sa isang armchair. Sir, magalang na simula ni Miguel. Napatigil si Marco sa pagbabasa at itinaas ang kanyang tingin. Kung hindi niyo po alam na anak niyo kami, dahan-dahang tanong ng bata, ang kanyang mga salita ay maingat na pinipili. Bakit po kamukha namin kayo? Ang tanong ay simple, inosente. Ngunit tumama ito kay Marco na parang isang bala. Mas malakas pa sa sampal ni Isabel, mas malakas pa sa sigaw ng kanyang ama. Ito ay isang lohikal na tanong mula sa isang bata na sinusubukang intindihin ang kanyang mundo. Walang maisagot si Marco. Anong sasabihin niya? Na nagkataon lang. Na aksidente? Tinitigan niya ang seryosong mukha ni Miguel at sa likod nito, nakita niya ang nagtatanong na mga mata ni Mateo at Manuel. Nakita niya ang sarili niyang mukha paulit-ulit ng 3 beses. Bumigat ang hangin. Ang katahimikan ay puno ng bigat ng tanong na walang madaling sagot. Bago pa man tuluyang mabasag ang composure ni Marco, lumapit si Lian at umupo sa tabi ni Miguel, hinahaplos ang likod nito. It's complicated, anak, mahinahon niyang sabi, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ibinalik ni Marco ang kanyang tingin sa mga papeles na hawak niya. Ngunit hindi na niya mabasa ang mga salita. Ang tanong ni Miguel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang lahat, na natili si Marco sa terrace, nakatanaw sa madilim na karagatan. Ang galit na nararamdaman niya kahapon ay unti-unting nababawasan, napapalitan ng isang nakalilitong damdamin. Ang paghihintay sa resulta ng DNA test ay hindi na lang tungkol sa pagpapatunay na nagsisinungaling si Liani. Ngayon, ito ay tungkol sa pagharap sa isang katotohanang unti-unti niyang nakikita, hindi sa mga akusasyon, kundi sa mga mata ng 3 batang natutulog sa silid sa itaas. 3 araw. Ang 3 araw ay nagsimula sa isang katahimikang mas mabigat kaysa sa mga nauna. Ang bawat isa ay tila naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ito ang araw. Ito ang araw ng katotohanan. Ang bawat tunog ng telepono, bawat text message ay nagdudulot ng panandaliang pagtigil sa kanilang mga ginagawa. Si Lian ay pilit na pinapanatiling abala ang mga bata. Naglabas siya ng mga art materials na dala niya at hinayaan silang magpinta sa malaking mesa sa dining area. Ito ay isang paraan upang ilayo ang kanilang mga isip mula sa nag-aabang na tensyon na kahit sila ay nararamdaman. Si Marco sa kabilang banda ay hindi mapakali. Pabalik-balik siyang naglalakad sa kanyang study, hindi makapag-focus sa trabaho. Ang kanyang telepono ay laging nasa kanyang kamay. Ang tanong ni Miguel mula kahapon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit po kamukha namin kayo, tanghali? Na nang tumunog ang telepono ni Marco. Isang hindi rehistradong numero. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Hello, sagot niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Mr. De Villa, si Dr. Alcaraz ito, sabi ng boses sa kabilang linya. May resulta na ako mula sa laboratorio. Gusto mo bang personal na ihatid ang report? O sasabihin ko na sa telepono? Huminto ang paghinga ni Marco. Tumingin siya sa labas ng study kung saan natatanaw niya ang sala. Nakita niya si Liani na pinupunasan ang pintura sa kamay ni Manuel habang sina Miguel at Mateo ay seryosong nagpipinta. Isang eksena ng normal na buhay pamilya. Sabihin mo na ngayon, Doc Mariing, sagot ni Marco. May ilang segundong katahimikan habang binubuklat ng doktor ang mga papeles. Para kay Marco, ang bawat segundo ay parang isang oras. Mr. De Villa, simula ng doktor sa kanyang formal na tono, base sa comparative analysis ng DNA markers.
Ang resulta ay 99.999%. Walang duda. Ikaw ang biological father ng 3 bata, Miguel Mateo at Manuel Reyes. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na alon. Kahit na sa isang bahagi ng kanyang isipan ay inaasahan na niya ito, ang marinig, ang kumpirmasyon. Mula sa isang awtoridad ay ibang usapan. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang mga binti ay tila biglang nanghina. Ama, isa akong ama. Ang salita ay bago at banyaga sa kanya. Mr. De Villa, naririyan ka pa ba, tanong ng doktor? Oo, hirap na sagot ni Marco. May isa pa akong kailangang sabihin. Pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang tono ay biglang naging mas seryoso. Ito ay isang bagay na napansin ng aming geneticist habang ginagawa ang pagsusuri. Standard procedure na tingnan ang ilang genetic predispositions kapag kumpleto ang profiling. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Sa iyong genetic profile, Mr. De Villa, may nakita kaming marker para sa hypertrophic cardiomyopathy. Isa itong hereditary condition na nagdudulot ng pagkapal ng muscles sa puso. Hindi ito nangangahulugang may sakit ka ngayon, pero mayroon kang predisposition. At dahil ito ay hereditary, hindi na tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin. Naintindihan na agad ni Marco. Ang dugo niya ay nanlamig. Ang mga bata, may 50% chance na namana nila ang gene. Hindi ito isang hatol, Mr. De Villa. Ngunit ito ay isang seryosong bagay na kailangang bantayan. I highly recommend na maipasuri mo sila sa isang pediatric cardiologist sa lalong madaling panahon. Regular na check-up, ECG, 2D echo, para masigurong natututukan natin ang anumang posibleng pagbabago habang lumalaki sila. Ang bigat ng unang balita ay biglang nadoble. Hindi lang siya isang ama. Siya ay isang ama ng 3 batang maaaring may daladalang isang tahimik na panganib sa kanilang mga dibdib. Isang panganib na nagmula mismo sa kanya. I-email mo sa akin ang buong report, Doc. Including your recommendations. Utos ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit sa loob niya isang bagyo ng takot, pagkakasala, at isang damdaming hindi niya mapangalanan ang nagsisimulang mamuo. Matapos ibaba ang telepono, nanatili siyang nakaupo ng ilang minuto. Ang resulta ay hindi lang nagbigay ng sagot. Nagbukas ito ng isang pinto patungo sa isang mas komplikado at nakakatakot na katotohanan. Ang issue ay hindi na lang tungkol sa pride sa iskandalo o sa nasirang kasal. Ito ay naging isang usapin ng buhay at kamatayan. Lumabas siya ng study. Ang mga bata ay tapos nang magpinta, ang kanilang mga obra ay nakasampay para matuyo. Si Lian ay naghahanda ng merienda sa kusina. Liane tawag niya. Lumingon si Liane at nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Marco, alam na niya. Alam niyang may balita na. Itinigil niya ang kanyang ginagawa. Tumawag na ang doktor. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Hindi nagsalita si Liane. Hinintay niya. Positive, simpleng sabi ni Marco. Sila ang mga anak ko. Tumango si Liane. Walang bakas ng tagumpay sa kanyang mukha, tanging isang malalim na paghinga ng isang taong matagal nang nagbuhat ng isang mabigat na pasanin at ngayon ay ibinababa na ito. Alam ko. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Marco, lumalapit. May isa pang sinabi ang doktor. Nakita ni Lian ang pagbabago sa mga mata ni Marco. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-aalala. Kinabahan siya. Ano yon? Ipinaliwanag ni Marco ang tungkol sa genetic markers sa hereditary heart condition sa pangangailangang maipasuri ang mga bata. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Lian ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang sakit sa puso. Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang lahat ng kanyang sakripisyo para mapalaki silang malusog at ligtas lahat,
ay tila binabantaan ng isang kalaban na hindi niya nakikita. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pader sa pagitan nilang dalawa. Wala na ang galit, wala na ang pride. Ang naroon na lang ay dalawang magulang na biglang hinarap sa isang katotohanang mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili. Anong gagawin natin, tanong ni Lian, ang kanyang boses ay basag. Tumingin si Marco sa kanyang mga anak na ngayon ay masayang nag-aagawan sa isang laruan. Walang kamalay-malay sa bigat ng balitang dumating. Sa unang pagkakataon, ang sagot ni Marco ay hindi para sa kanyang sarili. Ang desisyon niya ay hindi na nakabase sa kung ano ang makakabuti sa kanyang negosyo o reputasyon. Gagawin natin ang lahat, mariing sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang determinasyong ngayon lang narinig ni Lian mula sa kanya. Hahanapin natin ang pinakamagaling na doktor. Ibibigay natin sa kanila ang pinakamagandang pangangalaga. Hindi natin sila pababayaan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at pag-aalala, isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi ito pag-ibig. Hindi pa. Ito ay isang alyansa, isang sapilitang pagsasama ng dalawang taong na ngayon ay may iisang misyon ng protektahan ang tatlong buhay na sila ang may dahilan kung bakit narito sa mundo. Ang balita tungkol sa kalusugan ng mga bata ay nag-iwan ng isang mabigat at hindi nakikitang ulap sa loob ng bahay. Ang kumpirmasyon ng pagiging ama ni Marco ay naging pangalawang issue na lamang. Ngayon, ang bawat pagtawa ng mga bata, ang bawat pagtakbo nila sa pasilyo, ay may kasamang anino ng pag-aalala sa isipan ni na Marco at Lian. Kinagabihan, matapos mapatulog ni Liane, ang tatlong bata na pagod sa maghapong paglalaro, naabutan niya si Marco sa terrace na katayo sa dilim, kausap ang isang tao sa telepono. I don't care how much it costs, Alfredo. I want an appointment with the best pediatric cardiologist in the country. No, in Asia. Fly them in if you have to. I want it done by next week, mariing utos ni Marco sa kabilang linya. And cancel all my meetings for the next 2 weeks. This is my only priority. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang presensya ni Lian. Hindi siya lumingon. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, mahinang sabi ni Lian. Huwag kang magpasalamat, malamig na sagot ni Marco, nakatanaw pa rin sa dagat. Responsibilidad ko ito. Isang responsibilidad na hindi ko alam na mayroon ako. Huminga siya ng malalim at may kailangan akong harapin para malaman kung bakit hindi ko ito nalaman. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang idinayal niya ay numero ng kanyang ama. Dad, sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan kong makausap kayo ni Mom bukas ng umaga. Dito sa Batangas, ipapadala ko ang chopper para sunduin kayo. Kinabukasan, ang tunog ng papalapit na helicopter ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Pinapunta ni Lian ang mga bata sa kanilang silid para maglaro, para hindi nila masaksihan ang paparating na bagyo. Alam niyang hindi ito magiging isang simpleng pag-uusap. Nang bumaba sina Don Eduardo at Doña Teresa mula sa chopper, ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at inis. Inaasahan nilang maririnig ang plano ni Marco kung paano aayusin ang eskandalo. Hindi nila inaasahan ang sasalubong sa kanila. Marco, ano na naman ito? Bakit mo kami pinapunta? Rito, bungad ni Don Eduardo. Inaayos ang kanyang mamahaling barong. Ang buong Maynila ay pinag-uusapan ang kahihiyang idinulot ng babaeng. Yan, pinapasok sila ni Marco sa loob ng bahay. Si Lian ay nakatayo sa may hagdanan, tahimik, ngunit handa. May resulta na ang DNA test, diretsong sabi ni Marco. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Mga anak ko sila. Si Doña Teresa ay napahawak sa kanyang perlas na kwintas. Diyos ko, bulong niya. Si Don Eduardo naman ay napabuntong hininga. Sinasabi ko na nga ba? Isang malaking gulo. Hindi iyan ang dahilan kung bakit kayo narito. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay nagiging mas matigas. May isa akong tanong, Dad.
at gusto ko ng isang tapat na sagot. Tinitigan niya ang kanyang ama ng diretso sa mata. 6 na taon na ang nakalipas, alam niyo ba na buntis si Lian? Ang tanong ay binitiwan sa hangin na parang isang granada. Natigilan si Don Eduardo. Nag-iwas siya ng tingin. Anong klaseng tanong? Yan syempre hindi. Kung alam namin, sa tingin mo ba hahayaan naming mangyari ang eskandalong ito, huwag kang magsinungaling sa akin. Dad, sigaw ni Marco sa unang pagkakataon ay itinaas ang boses sa kanyang ama. Nakita ko ang records. Tumawag si Lianes sa opisina ng ilang beses. Nag-iwan ng mensahe. Nag-email. Imposibleng hindi nyo nalaman. Kayo ang may kontrol sa lahat ng komunikasyon ko noon. Si Doña Teresa ang unang bumigay. Anak? Nagsusumamong sabi niya, ginawa lang namin ang sa tingin namin ay tama para sa'yo. Ang mga salitang yon ay isang kumpirmasyon. Isang malakas na sampal ng katotohanan para kay Marco. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang ama, na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya. So alam niyo nga, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Alam niyo, at itinago niyo sa akin. Hindi namin itinago depensa ni Don Eduardo. Ibinabalik ang tingin na may halong galit. Inayos namin ang problema. She was a problem. Isang distraction sa kinabukasan mo. Ano ang gusto mong gawin namin? Hayaan kang sirain ang buhay mo para sa isang babaeng hindi natin kauri. Problema ulit ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Ang mga apo ninyo tinawag ninyong problema. Hindi namin alam na totoo giit ni Doña Teresa. Akala namin ay pera lang ang habol niya. Maraming babaeng ganyan, Marco. Alam mo yan. Sinubukan ka lang naming protektahan. Protektahan, mapait na tawa ni Marco. Kinuha niyo sa akin ang karapatang malaman na magiging ama ako. Kinuha niyo sa mga anak ko ang karapatang magkaroon ng ama sa loob ng 6 na taon. Anong klaseng proteksyon? Yan, lumapit si Lian. Tumawag ako, sabi niya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Sinabi ko sa sekretary ninyo na, importante. Ang sabi niya, tatawagan ako pabalik. Pagkatapos noon, isang abogado ninyo ang tumawag sa akin. Sinabihan akong, wag na kayong guluhin, kung hindi ay kakasuhan ako ng harassment. Binigyan niya ako ng tseke. Napatingin si Marco kay Lian, pagkatapos ay sa kanyang ama. Nag-alok kayo ng pera at ibinalik ko mariing dagdag ni Lian. Dahil hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang ama ng mga magiging anak ko. Hindi na nakapagsalita si Don Eduardo. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin. Ang lahat ng ito, ang kahihiyan, ang nasirang kasal, ang galit ng mga Gonzaga. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag na ngayon. Dahil sa desisyon, yon ninyong kontrolin ang buhay ko. Ginawa namin ang dapat gawin. Matigas na sabi ni Don Eduardo, hindi pa rin tinatanggap ang pagkakamali. Para sa pamilya, hindi sigaw ni Marco. Ginawa ninyo yan para sa pangalan, para sa negosyo, hindi para sa akin. Huminga siya nang malalim pilit na kinakalma ang sarili. May isa pa siyang kailangang sabihin. May isa pa kayong dapat malaman, sabi niya. Ang kanyang tono ay nagbago, naging mas seryoso. Ang mga bata, ang mga apo ninyo ay maaaring may namana sa aking kondisyon sa puso. Ang balitang iyon ang tuluyang nagpaguho sa depensa ni na Don Eduardo at Doña Teresa. Ang mukha ni Doña Teresa ay napuno ng takot. Maging si Don Eduardo ay natigilan. Ngayon, pagpapatuloy ni Marco, may 2 kayong pagpipilian. Maaari ninyong tanggapin na may 3 kayong apo na nangangailangan ng kanilang pamilya, o maaari kayong magpatuloy sa pagpapanggap na ang pangalan at yaman natin ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, ang mga taong hinangaan at kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lang ay 2 taong nagkamali ng malaki. Mula ngayon, sabi niya, ang kanyang boses
ay puno ng bigat ng isang final na desisyon ako na ang magdedesisyon para sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. Kung gusto ninyong maging bahagi nito, bukas ang pinto. Pero kung hindi, huwag na kayong mag-abala pang bumalik. Walang nakasagot. Iniwan ni Marco ang kanyang mga magulang na tulala sa gitna ng sala at umakyat siya sa hagdanan patungo sa silid kung nasaan ang tatlong dahilan kung bakit ang buong mundo niya ay nagbago. Sa unang pagkakataon, hindi na siya anino ng kanyang ama. Siya na mismo ang ama. Matapos ang madramang paghaharap sa kanyang mga magulang, alam ni Marco na may isa pa siyang laban na kailangang tapusin. Hindi ito tungkol sa pagsisigawan o pag-aakusa, kundi tungkol sa pagbibigay ng isang disenteng wakas sa isang kwentong hindi nararapat na magkaroon ng ganitong katapusan. Utang niya ito kay Isabel. 2 araw siyang tumawag, ngunit hindi ito sinasagot ni Isabel. Ang mga text niya ay hindi rin nire-replyan. Sa huli tumawag siya sa ina ni Isabel, si Doña Consuelo, isang babaeng kilala sa pagiging mahinahon, ngunit may matibay na paninindigan. Tita, si Marco po ito, magalang niyang sabi. Kailangan ko lang pong makausap si Isabel, kahit 5 minuto lang, para magpaalam ng maayos. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Marco, iho, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay may bahid ng hinanakit. Alam mong malaki ang paggalang ko sa pamilya ninyo, pero ang ginawa mo sa anak ko ay hindi katanggap-tanggap. Sinira mo hindi lang ang kanyang puso, kundi ang kanyang dignidad. Alam ko po, tita. At habang buhay ko po iyong pagsisisihan, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Kaya ko lang po hinihiling ito ay para personal na humingi ng tawad. Para sa kapayapaan naming dalawa. Marahil ay narinig ni Doña Consuelo ang pagbabago sa boses ni Marco. Pumayag ito. Sa restaurant ng hotel namin sa Alabang, bukas ng hapon. Magiging bakante iyon sa oras na yon. Kinabukasan, habang naghahanda si Marco, nakita siya ni Liane. Aalis ka, tanong niya. Oo, kakausapin ko si Isabel, sagot ni Marco, inaayos ang kanyang kwelyo. Hindi siya nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng dark blue polo shirt at slacks. Tumango si Liane. Good luck. Walang selos sa boses ni Liane, tanging pag-unawa. Pareho nilang alam na ito ay isang chapter na kailangang isara bago sila makapagpatuloy sa susunod. Pagdating ni Marco sa eleganteng restaurant, naroon na si Isabel nakaupo sa isang mesa sa may bintana, nakatanaw sa luntiang golf course. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang buhok niya'y nakalugay. Maganda pa rin siya, ngunit may bakas ng pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Wala na ang kislap na laging naroon. Dahan-dahang lumapit si Marco at naupo sa tapat niya. Isabel? Salamat sa pagpunta. Hindi siya tiningnan ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa labas. Hindi ako pumunta rito para sa'yo, Marco. Pumunta ako rito para sa sarili ko. Kailangan kong marinig kung anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo para tuluyan na akong makalaya sa'yo. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Huminga ng malalim si Marco. Walang kasinungalingan, Belle. Hindi na ngayon, sabi niya. Nandito ako para sabihin ang totoo at para humingi ng tawad. Sa wakas, ay tumingin si Isabel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig. Tawad. Sa tingin mo ba ang isang salita ay sapat na para burahin ang kahihiyang ipinaranas mo sa akin? Sa pamilya ko, hindi. Alam kong hindi mabilis na sagot ni Marco. Walang salita o halaga ang makakapagbayad sa sakit na idinulot ko sa'yo. Pero kailangan mong malaman, hindi ko sinasadya ang nangyari. Nalaman ko lang ang lahat sa araw mismo ng kasal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Convenient. Napaka-convenient na sabihin, yan ngayon. Pero hindi ba't ikaw ang nag-imbita sa kanya, ikaw ang nagplano na saktan siya? Ang karma lang, Marco, ay bumalik ito sa'yo ng triple. Natigilan si Marco. Tama si Isabel.
Ito ang katotohanang mahirap aminin. Ang buong sitwasyon ay resulta ng kanyang sariling kayabangan. Tama ka, mahinang pag-amin niya. Nagkamali ako. Isang malaking nakakasukang pagkakamali. Dahil sa pride ko, dahil sa galit ko sa nakaraan, nasaktan ko ang lahat ng tao sa paligid ko. At ikaw ang pinaka-naapektuhan. Nasaktan ulit ni Isabel, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Winasak mo ako, Marco. Pinaniwala mo ako na ako ang mundo mo. Pinlano natin ang kinabukasan. Pinili namin ang pangalan ng mga magiging anak natin. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa iyo, Belle. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Totoo yun. Pero ang totoo rin, may bahagi ng nakaraan ko na hindi ko naisara. At ngayon, bumalik ito para singilin ako. At anong plano mo ngayon? Tanong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Babalikan mo ba siya? Bubuo kayo ng isang masayang pamilya kasama ang 3 anak mo. Umiling si Marco. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ngayon, may 3 akong anak na kailangan ako. May 3 akong anak na posibleng may malubhang karamdaman. Sila ang responsibilidad ko. Sila muna ang uunahin ko. Ito ang sagot na tila hinihintay ni Isabel. Ang kumpirmasyon na ang mundo ni Marco ay may bago ng sentro at hindi na siya iyon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Sana mahanap mo ang hinahanap mo, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag, ngunit may bagong tapang. Pero hindi ako iyon. Kinuha niya ang baso ng tubig sa kanyang harapan. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay si Marco. Sa isang iglap, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng huling kislap ng galit. Ito ay para sa lahat ng gabi na hindi ako nakatulog. Para sa lahat ng luhang iniyak ko. At para sa kahihiyan na habang buhay kong dadalhin, sabi niya. At ibinuhos niya ang laman ng baso sa mukha ni Marco. Ang malamig na tubig ay tumulo sa kanyang mukha, sa kanyang damit. Hindi kumilos si Marco. Hindi siya umilag. Tinanggap niya ito. Alam niyang karapat-dapat siya rito. Tumayo si Isabel, ang kanyang pag-iyak ay hindi na mapigilan. Goodbye, Marco. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa buhay na pinangarap niya. Naiwan si Marco na basang-basa, nakaupo mag-isa sa gitna ng isang mamahaling restaurant. Ang malamig na tubig sa kanyang mukha ay hindi kasing lamig ng pakiramdam ng pag-iisa. Ang kabanata nila ni Isabel ay tuluyan ng nagsara. At sa pagtatapos nito, alam niyang isang bago at mas mahirap na kabanata ang kanyang haharapin. Isang kabanata kung saan kailangan niyang matutunang maging ama. Lumipas ang 1 linggo matapos ang huling pag-uusap nila ni Isabel. 1 linggong puno ng mga tawag sa telepono, pag-aayos ng mga papeles at isang malalim na pagbabago sa prioridad ni Marco. Ang kanyang pangalan ay laman pa rin ng mga blind item sa mga dyaryo at blog, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala na siyang pakialam. Isang umaga, pumasok siya sa silid kung saan naglalaro ang mga bata. Si Lian ay nasa isang sulok, kausap ang kanyang kliyente sa telepono, sinusubukang balansehin ang pagiging ina at ang kanyang trabaho. Miguel Mateo Manuel tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na, ngayon hindi na kasing tigas ng dati. May pupuntahan tayo. Napatingin ang 3 bata, pati na rin si Lian, na nagpaalam na sa kausap. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Miguel. Laging siya ang unang nagtatanong. Lumuhod si Marco para maging kapantay nila. Ito ay isang kilos na hindi niya pa nagagawa dati at naramdaman niya ang kaunting pagkailang, ngunit pinilit niya. Pupunta tayo sa isang doktor, isang espesyal na doktor para sa puso. Titingnan lang niya kung malakas at malusog ang mga puso ninyo. It's just a check-up. Walang injection. Nakita niya ang bakas ng takot sa mukha ni Manuel.
Ayoko po sa doktor, mahinang sabi nito. Hindi ito nakakatakot, promise, sabi ni Marco. Sinusubukan ng isang ngiti. Pagkatapos kakain tayo ng ice cream. Kahit anong flavor na gusto ninyo. Ang alok ng ice cream ay tila nagpabago sa isip ng mga bata. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na tumango. Sa biyahe patungo sa ospital, isang world-class na pasilidad sa St. Luke's Global City, ang katahimikan sa sasakyan ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng pinaghalong kaba at pag-asa. Si Lian ang nasa tabi ni Marco sa harap habang ang mga bata ay nasa likod abala sa panonood sa mga naglalakihang gusali. Ang appointment nila ay kay Dr. Angela Torres, ang pinakamahusay na pediatric cardiologist sa bansa. Isang babaeng nasa mga late 40s, may maamong muka at boses na nakakapagpakalma. Good morning family, bati niya nang pumasok sila sa kanyang klinika na pinalamutian ng mga larawan ng mga hayop. Sino ang mga pogi nating bisita ngayon? Isa-isang ipinakilala ni Liane ang mga bata. Habang kinakausap ni Dr. Torres ang mga bata, ipinapaliwanag sa kanila sa simpleng paraan ang kanyang gagawin. Si Marco ay tahimik lang na nagmamasid sa isang sulok. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong eksena, ang malamig na hangin ng ospital, ang amoy ng disinfectant, ang kaba, habang naghihintay ng sasabihin ng doktor. Nakita niya kung paano hawakan ni Lian ang kamay ni Manuel habang kinukuhanan ito ng blood pressure. Nakita niya kung paano niya pinapatawa si Mateo para hindi ito matakot sa stethoscope. Nakita niya ang tahimik na tapang ni Miguel habang sumasagot sa mga tanong ng doktor. 6 na taon. 6 na taon na ginagawa ito ni Liane ng mag-isa. Ang bawat lagnat, bawat ubo, bawat pagbisita sa doktor. Ang bigat ng realisasyong yon ay tumama kay Marco ng mas malakas kaysa sa anumang eskandalong hinarap niya. Sumunod ang mga test. Una ang ECG. Si Manuel na siyang pinakamatatakutin ay nagsimulang umiyak nang makita ang mga wire na ididikit sa kanyang dibdib. Mama, ayoko po, sigaw niya kumakapit ng mahigpit kay Lian. Shh, anak. Stickers lang yan. Titingnan lang natin ang lubdab ng puso mo, alo ni Lian. Ngunit hindi tumigil sa pag-iyak ang bata. Lalong lumalakas ang kanyang paghikbi. Ang nurse ay hindi na rin alam ang gagawin. Sa puntong yon, gumawa si Marco ng isang bagay na ikinagulat ng lahat pati na ng kanyang sarili. Lumapit siya sa umiiyak na bata. Manuel, mahinahon niyang sabi, "Tingnan mo ako." Tumingin ang bata sa kanya, ang mga matay puno ng luha. "Gusto mo bang maging superhero?" Tumango si Manuel habang humihikbi. "Ang mga yan," sabi ni Marco, "itinuturo ang mga ECG pads ay mga power pads. Pag inilagay yan sa'yo, magiging kasing lakas ka ni Superman. Titingnan lang ni doktora kung gaano kalakas ang power ng puso mo. Pero kailangan huwag kang gagalaw, ha? Kasi pag gumalaw ka, baka hindi gumana ang powers." Napatigil sa pag-iyak si Manuel. Tinitigan niya ang mga pads, pagkatapos ay si Marco. "Talaga po, oo naman," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Ako ang papa mo. Hindi ako magsisinungaling sa'yo." Iyon ang unang pagkakataon na sinabi niya ang salitang papa. Narinig ito ni Lian at napatingin sa kanya. Isang bagong uri ng damdamin ang namuo sa kanyang dibdib, hindi pag-ibig, kundi paghanga. Pumayag si Manuel. Tahimik siyang nanatili habang inilalagay ang mga pads at isinasagawa ang test. Matapos siya, naging madali na para kina Mateo at Miguel. Pagkatapos ng lahat ng pagsusuri, muli silang pumasok sa opisina ni Dr. Torres. Ang resulta ay nasa harap na niya. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik habang tinitingnan ang mga ito ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni na Marco at Liane. "Okay," sabi ng doktor, itinaas ang kanyang tingin. "The good news is for now, normal ang structure at function ng kanilang mga puso. Malakas sila." Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni na Marco at Liane.
However, pagpapatuloy ng doktor dahil naroon ang genetic marker, we can't be complacent. Kailangan natin silang i-monitor regularly. Annual checkups. We need to watch out for any symptoms like shortness of breath, chest pain, or fainting spells lalo na kapag naglalaro sila. Nagbigay siya ng listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Ipinagbawal ang sobrang nakakapagod na competitive sports. Ang layunin natin ay bigyan sila ng normal at masayang couple-hood habang tinitiyak na ligtas sila pagtatapos ng doktor. Magagawa natin ito, pero kailangan ng teamwork mula sa inyong dalawa. Tumingin siya kina Marco at Liane. Paglabas nila ng ospital ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Wala nang hatol ng kamatayan, tanging isang paalala na maging maingat. So saan ang ice cream, masayang tanong ni Mateo? Tumawa si Marco, isang tunay at magaan na tawa. Saan niyo ba gusto? Dinala niya sila sa isang sikat na artisan ice cream parlor. Umorder sila ng iba't ibang flavor. Umupo sila sa isang mesa, si Marco sa isang dulo, si Liane sa kabila at ang tatlong bata sa gitna. Masayang kumakain. Habang pinapanood ni Marco ang kanyang tatlong anak na nagkukulitan, may dumi ng tsokolate sa mukha ni Mateo at may ngiti sa mga labi nilang lahat. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman dati. Hindi ito ang kasiyahan ng pagsasara ng isang malaking business deal. Hindi ito ang pride ng pagkakaroon ng isang magandang kotse. Ito ay kapayapaan. Tumingin siya kay Lian na nakatingin din pala sa kanya. Sa kanilang mga mata may isang bagong pag-unawa. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa pag-ibig, nawasak ng pride at muling pinagtagpo ng isang iskandalo, ay ngayon ay muling binubuo sa ibabaw ng isang pundasyong mas matibay pa sa lahat, ang kanilang pagiging magulang. Ito ang kanilang unang hakbang. At alam nilang pareho, marami pang susunod. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-araw na puno ng iskandalo ay napalitan ng malamig na simoy ng Pasko. Ang mga blind item tungkol sa bigong kasal ng taon ay unti-unti nang nawala, napalitan ng mga bagong chismis sa alta sosyedad. Para sa mundo, ang kwento ni na Marco, Liane at Isabel ay lumipas na. Ngunit para sa kanila, ang tunay na kwento ay ngayon pa lang nagsisimula. Hindi na sila nakatira sa Batangas. Sa desisyon nilang pareho, umupa si Marco ng isang maluwag at modernong townhouse para kay Lian at sa mga bata sa isang tahimik at pribadong subdivision sa New Manila. Malapit ito sa isang magandang eskwelahan at sa ospital. Hindi ito kasing laki ng mansyon ng mga De Villa, ngunit ito ay isang tahanan. Si Lian, sa kanyang galing ay mabilis na ginawang pugad ang bahay. Ang bawat sulok ay may init at personalidad, puno ng mga libro, mga likhang sining ng mga bata at mga halaman. Dito nagpatuloy siya sa pagpapatakbo ng kanyang interior design business. Ngayon ay mas malakas na dahil sa ilang referral mula sa mga bagong kakilala na humanga sa kanyang gawa. Ang setup nila ay malinaw. Si Lian at ang mga bata ay nakatira sa townhouse. Si Marco ay nanatili sa kanyang penthouse sa Makati. Ngunit ang distansya ay geographical lamang. 3 beses sa isang linggo, tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi, at buong araw ng Sabado, si Marco ay dumadalaw. Ito ay naging isang sagradong ritual. Ang Miyerkules ay homework night. Dadating si Marco mula sa opisina, magtatanggal ng kanyang mamahaling coat at kurbata at uupo sa sahig kasama ang kanyang mga anak. Tinutulungan sila sa kanilang mga assignment. Noong una, ito ay isang nakakatawang eksena. Si Marco De Villa, ang corporate titan, ay hirap na hirap sa pagtuturo ng grade 1 math. Papa, that's not how Teacher Ana taught us how to add puna, sa kanya ni Miguel isang gabi habang tinitingnan ang komplikadong formula na isinulat ni Marco. Napakamot si Marco sa ulo. Si Lian, na nagmamasid mula sa kusina, ay hindi mapigilang mapangiti. Nakikita niya ang isang bagong Marco, isang Marco na hindi perpekto, na natututong maging vulnerable, na handang magmukhang katawa-tawa para sa kanyang mga anak. Ang Biyernes ay movie night.
Mag-order sila ng pizza at manonood ng Disney o Pixar movies. Uupo silang 5 sa malaking sofa. Ang mga bata ay nasa gitna at sina Marco at Lian ay nasa magkabilang dulo. Sa paglipas ng mga linggo, ang espasyo sa pagitan nilang dalawa ay unti-unting lumiliit. Minsan, sa kalagitnaan ng pelikula, makakatulog si Manuel sa balikat ni Marco at hindi ito gagalaw titiisin ang pangangalay para lang hindi magising ang anak. Ang Sabado, ang pinaka-espesyal. Ito ang kanilang adventure day. Minsan pupunta sila sa parke para magpalipad ng saranggola. Sa ibang araw bibisita sila sa museo o sa zoo. Sa mga araw na ito, hindi siya si Mr. De Villa ang CEO. Siya lang si Papa. Ang lalaking nagtutulak ng duyan, ang bumibili ng cotton candy, ang walang sawang sumasagot sa walang katapusang bakit ng kanyang 3 anak. Sa isa sa mga Sabadong iyon, naglalaro sila ng basketball sa village court. Si Marco na dating varsity player ay tinuturuan ng mga bata kung paano mag-shoot. Bend your knees, Mateo. Focus on the ring, sabi niya. Sinubukan ni Mateo, ngunit airball ang kanyang tira. Sumimangot ito. It's too hard. Hindi yan totoo. Try again, sabi ni Marco. Walang sumusuko sa pamilyang to. Narinig ni Lian ang huling sinabi niya mula sa kinauupuan niya sa bleachers. Pamilya. Ang salitang iyon na minsan ay naging sanhi ng sakit ngayon, ay nagdudulot ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi perpekto ang kanilang relasyon. May mga araw pa rin ng awkward na katahimikan sa pagitan ni Marco at Lian. May mga pagkakataon na ang nakaraan ay bumabalik sa anyo ng isang tingin o isang hindi sinasadyang salita. Hindi nila pinag-uusapan ang sila. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging umiikot sa mga bata, sa kanilang grades, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga pangarap. Ang relasyon ni Marco sa kanyang mga magulang ay nanatiling formal. Dumadalaw sina Don Eduardo at Doña Teresa paminsan-minsan, laging may dalang mamahaling regalo para sa mga apo. Tinatanggap naman sila ng mga bata, ngunit may distansya. Si Doña Teresa ay pilit na nagiging isang mapagmahal na lola, ngunit ang kanyang mga kilos ay laging may halong pagkailang. Si Don Eduardo naman ay sinusubukang kumonekta kay Marco sa pamamagitan ng negosyo, ngunit laging inililihis ni Marco ang usapan pabalik sa mga bata. Isang gabi ng Sabado, matapos ihatid ni Marco ang pagod, ngunit masayang mga bata sa kanilang mga kama, naabutan niya si Lian sa sala, nag-aayos ng mga laruang nakakalat. Hayaan mo na yan. Ako na ang magliligpit, alok ni Marco. Hindi okay lang. Sanay na ako, sagot ni Lian. Tumulong si Marco. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagliligpit, nagsalita siya. Lian, sabi niya hindi tumitingin. Salamat. Napatigil si Lian. Para saan? Sa lahat, sabi ni Marco, sa wakas ay tumingin sa kanya. Salamat sa pagpapalaki sa kanila ng maayos kahit mag-isa ka. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging bahagi ng buhay nila kahit na sinaktan kita. Tinitigan siya ni Lian. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay malayong-malayo na sa aroganteng lalaki na nagpadala sa kanya ng EMM. Ang araw ay isang perpektong linggo ng umaga. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno ng akasya sa lamesa Eco Park. Isang taon na ang lumipas mula nang sumabog ang bomba sa kasal na hindi natuloy. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang mga peklat ay nagsisilbing paalala ng mga aral na kanilang natutunan. Sa isang malawak na damuhan, ang tawa ng 3 magkakapatid ay maririnig habang naghahabulan sila ng isang soccer ball. Papapas the ball, sigaw ni Mateo, ang kanyang mukha'y pawisan, ngunit puno ng kagalakan. Si Marco na nakasuot ng simpleng V-neck shirt at shorts ay tumawa at sinipa ang bola pabalik sa anak. Ang kanyang galaw ay magaan at walang bigat ng isang CEO, kundi puno ng saya ng isang ama.
Sumali si Miguel sa laro. Ang kanyang mga galaw ay mas kalkulado, habang si Manuel naman ay masayang tumatakbo lang sa paligid kontento nang maging bahagi ng kaguluhan. Sa di kalayuan sa ilalim ng lilim ng isang puno, nakaupo si Liane sa isang picnic blanket. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang eksena. 4 na figura na naglalaro sa ilalim ng araw, ang kanyang mga anak at ang kanilang ama. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa, isang ngiting kontento. Hindi na siya ang babaeng laging nag-aalala. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago. Sa tulong ng suporta ni Marco, ang kanyang maliit na design firm ay lumago. Mayroon na siyang maliit na team. Ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nakikilala sa industriya, hindi dahil sa koneksyon niya kay Marco, kundi dahil sa sarili niyang talento at sipag. Matapos ang halos 1 oras na paglalaro, ang 4 na lalaki ay pagod na lumapit sa blanket. "Water please," sabay-sabay nilang sabi, tila isang rehearsed na koro. Inabutan sila ni Lian ng kanya-kanyang bote ng tubig. Naupo si Marco sa tabi niya, ang kanyang braso ay bahagyang dumidikit sa braso ni Lian. Dati ang ganitong kalapit ay magdudulot ng pagkailang. Ngayon, ito'y natural na lamang. "Kumusta ang check-up nila?" Nung 1 linggo, tanong ni Marco, habang pinapanood ang mga batang nag-uunahan sa sandwich. "Maayos naman," sagot ni Lian. "Sabi ni Dr. Torres, napakaganda ng development nila. Manatili lang daw tayong mapagmatsyag, pero wala tayong dapat ikabahala sa ngayon." "That's good to hear," sabi ni Marco, isang malalim na ginhawa ang bakas sa kanyang boses. Ang kanilang mga pag-uusap ay ganito na ngayon. Simple, direkta, tungkol sa mga bagay na mahalaga sa kalusugan ng mga bata, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pangarap. Hindi na nila kailangang pag-usapan ang nakaraan para lang patunayan ang isang punto. Natutunan na nilang pareho na ang nakaraan ay isang aral, hindi isang sentensya. Nga pala, sabi ni Marco, medyo nag-aalangan. Inimbitahan ako ni Dad sa isang family dinner sa susunod na buwan para sa anniversary nila, at sinabi niya na isama ko raw kayo. Napatigil si Lian sa pag-ayos ng pagkain. Tumingin siya kay Marco. "Sigurado ka?" "Oo," sabi ni Marco. "Sa tingin ko, sinusubukan na nilang bumawi. Lalo na si Mom. Lagi niyang kinukumusta ang mga bata." Umiling siya ng bahagya. "It won't be easy, pero siguro, ito na ang simula. Kung sa tingin mo ay handa na ang mga bata, sige," sagot ni Lian. Alam niyang mahalaga para sa kanyang mga anak na magkaroon ng buong pamilya kahit na ito'y komplikado. "At ikaw?" tanong ni Marco. Ang kanyang tingin ay malalim. "Handa ka na ba?" tinitigan siya ni Liane. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa dinner. Ito ay tungkol sa lahat. Handa na ba siyang harapin ang mundo bilang parte ng buhay ni Marco de Villa? "Kasama kita. Kasama natin ang mga bata," sagot niya, isang simpleng pahayag na naglalaman ng lahat ng kahulugan. "Kaya natin to." Tumango si Marco, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mama, Papa, look," sigaw ni Manuel. Nakaturo ito sa kalangitan. Sabay silang tumingala. Isang makulay na saranggola ang lumilipad ng mataas, sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa ibaba, isang pamilya, isang ama, isang ina, at isang maliit na bata. Ang masayang nagtatakbuhan, hawak ang pisi. Pinanood nila ang eksena. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Hindi sila ang perpektong pamilya sa ilalim ng saranggola. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay puno ng mga pagkakamali, sakit at mga desisyong pinagsisihan. Ngunit habang nakaupo sila roon, 5 tao sa isang picnic blanket, isang babaeng natutong magpatawad, isang lalaking natutong magpakumbaba, at 3 batang nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Alam nila na mayroon silang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa perpektong simula. Mayroon silang bukas. Isang bukas na sila ang magsusulat.
Isang bukas na kanilang bubuuin hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi mula sa matibay na pundasyon ng pamilyang hindi nila sinasadyang buuin, ngunit ngayon ay pinipili nilang panindigan araw-araw. Tumayo si Marco at inilahad ang kanyang kamay kay Lian. Tara baka gusto nilang magpatulong sa pagpapalipad ng saranggola. Tinanggap ni Lian ang kanyang kamay at tumayo. Magkahawak kamay, sabay silang naglakad palapit sa kanilang mga anak, patungo sa sikat ng araw, patungo sa kanilang bagong simula.